Magandang araw, Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programang Iparas kay Paras. Ako po ay bumabati sa ating mga mahal na mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Maestro Ado Paglinawan, reporting for duty. At siyempre mga kababayan, ay mainit na pinag-uusapan ngayon ay itong inalabas na sa PINA. Actually, 2 kapulungan ng Kongreso ito, no, sa Senado at mababang kapulungan. Pero ay naglabas na rin ng statement ito pong si Pastor Kibuloy. So, Secretary Jing, ano ang take mo rito? Well, unang-una, pakinggan natin itong kabulastugan itong si Hontiveros, no? Ito ay masyadong nagmamalinis at pinipresenta niya sa Senado itong mga testigo na pinagkasinungalingan naman ng mga kapwa ng mga sumasamba sa Kingdom of Jesus, no? At mapapakinggan natin mamaya yan. Pero in the meantime, ito po yung dinadaldal ni Hontiveros. At walang justification bakit niya ipatawag si Kibuloy, dahil wala naman siyang pinipresenta na dahilan kung ano ang legislation na makukuha or ano ang ikangay batas na proposed or magiging proposal na gagawin dito sa kanyang investigasyon sa paghimok kay Pastor Kibuloy. Ito po, pakinggan natin. Pag pong pa-victim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Ang galing ang galing nito. Kala mo kung sino magpa-arrest. Ang galing nito si... Ano masasabi mo tungkol dyan sa... Parang pumasok na sa utak nitong Hontiveros na ito, yung excess of power. Parang pumasok na. Naging senador lang. Kala mo, parang ano na siya, alagad na siya ng Roman Empire, or he is doing it for the Roman Emperor. Akala mo ganun-ganun lang ang magpapa-aresto ng taong bayan natin, isang citizen ng ating bansa. Parang ano masasabi mo? Well, ito ay sasabi mo legal. Anong basihan mo na legal na proseso yan? Ang alam ko, hindi yan illegal. Pero hindi yan ang legal na proseso. Dahil kung meron kang dapat isampa na reklamo at gusto mong isumite si Kibuloy sa isang investigasyon, ang tawag dyan judicial process, hindi legislative process. Ugak. Napakatanga mo. Bakit ba? Running for re-election to So itong... Tapos lang yan. 2020. Nakachamba uli. Nung una, Smartmatic baby yan pero tapos nakachamba uli. Mukhang tatakbo ito sa party list o di kaya sa Congress. Hindi, 2028 pa siya. Matagal pa yan, matagal pa. 6 years. Kasabayan ni... Baka may ambisyon siya maging vice president. Vice President. Sa mga dilawan. Kasi baka may tatakbong dilawan sa 2028 at may ambisyon niya na maging vice presidente. Magkaterno pa naman kami ng kulay. Anong sabi niya? Legal process. Anong legal process? Ang legal process dyan, kung nagbabasa ka man, hindi ka abogada, sinabi nga ni Alan Cayetano, huwag kang magkikialam dahil hindi ka abogada, hindi mo alam itong proseso ng mga legal. Paano mo nasabing legal ito? Ang inaakusa mo kay Kibuloy, inaakusa mo kay Kibuloy, Miss Hontiveros, ay
mga offenses, criminal offenses. Sino ba ang maglilitis ng criminal offenses? The fiscal of the place or location where the crime is supposed to be committed. Hindi po sa Pasay City or dyan sa Parañaque where the Senate is located. Doon po sa fiscal office yan, fiscal's office where the crime, yung locus where the crime is committed. So, hindi po totoo yung legal yung proseso mo, Hontivirus. Political yan, hindi legal. At dahil dyan, bilang isang citizen at bilang isang religious leader, ito po ang sinasabi ni Kibuloy. Ito, pakinggan natin. Ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Parang lumilitaw na napag-initan siya dahil sa kadikit ni dating Pangulong Duterte. Pero di niya may alis kasi taga Davao sila. Opo. At matagal sila magkakaibigan. So, siguro hindi dapat na ito ay bigyan ng diin kung sila ay magkaalyado man o personal na magkaibigan. Pero dito, ang pinaka-importante dito, kung ano man yung mga... Kasi lahat ng ito, gaya inagawang investigasyon sa Senado, lahat naman ang tumbok niyan sa korte kung sakasakali. Yes. Magre-recommenda lang ang komite. Yes. Sa kanilang naging... provided the members of the majority will sign the committee report, which is not likely. Kasi siya lang mag-isa kung hindi lang sumali si Ruben Padilla at in-express niya yung sentimento niya, walang isang senador na tumabi kay Hontivirus doon sa investigasyon niya. Walang nakikisawsaw. Si Hontivirus, siya lang mag-isa. And ito po ang ating saligang batas. Very clear about the freedom nitong religious group. Ito si Kibuloy, isang religious group. Yung kanyang congregation or yung kanyang grupo ay comprising of at least 6 to 7 million followers. At ito po ang ating saligang batas. Ito yun, Article 3, Section 5 of the Constitution. Anong sinasaad po, mga kababayan? Ito po, basahin natin. The right to freedom of religion and belief is enshrined and protected under Article 3, Section 5 of the 1987 Philippine Constitution, which provides that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free
exercise thereof. Yun po. So, there is freedom of religion. But it seems that this freedom granted to religious group and granted to a religious leader like Kibuloy is being taken away from them by this senator whose name is Hontiveros. Para po, mga kababayan, kung naalala nyo, minsan nakakapanood kayo ng pelikula. Ito po yung dinidepect ng mga pelikula na yan. Yung during the Dark Ages, yung there are religious persecution nung panahon na nawala na ang Roman Empire at hinahabol yung mga Christians at sinasampahan sila ng kaso o inuhuli sila dahil sila daw ay mga heretics. At kung ano-anong mga practicing witchcraft. Ito po yung modern day religious persecution by the lone senator Hontiveros. Ano pa ang nangyayari sa bansa natin? Mga kababayan, at ngayon lumalabas na yung mga nakakaalam dahil yung mga testigos pala ni Hontiveros na iral dyan sa Senado ay mga palso. Ito, mayroong isang interview dito sa mga nakakilala, lalo na itong isang lalaki na siya pala ang mga nagre-recruit. Nakatira siya doon sa Ukraine. Isa siyang member nitong Kingdom of Jesus at siya palang nagre-recruit nitong mga Ukrainians na nagiging followers nitong at pinapalabas niya yung pagkatao nito. At ito ngayon yung sinusuhulan di umano ni Hontiveros na mag-testify against klarong-klaro. Ipalabas muna natin kung anong klaseng tao itong mga testigo ni Hontiveros. Pasikatin muna natin. Ito si Ginoong Dan Chang, mayroon siyang pinipresenta na mga video. Ito po. Yun ang mga buhay nila dito. Yun ang buhay ng mga estudyante, karamihan sa mga ganyan. Nagpa-part-time din yan sila. Pa-part-time para lalo malayo yung mga magulang. Yan naman ang inaano din ng mga may mga kaya. Inaano din nila yung opportunity. Order sila, anong ibig sabihin ng part-time? Yung pagiging Magdalena? Nagpa-part-time daw ho yung mga mayaman, di ho ba? Eto na ho mga kabayan at pinapakita lang ho dito isa pa lang ho yan sa mga testigo ho na talagang kunyari awang-awa si grabe ang ginawa dito. Yung pala mga kabayan, ang trabaho pala nito bar girl, Magdalena, at kinupkup daw ho di umano ng grupo ho ng Kingdom, eto na mga kabayan ang nangyari. Sa bandang huli, bidang-bida ho itong mga itong mga witness na to ngayon diyan sa Senado kay Hontiveros. Order. Oo, mag-order din sila. Yun ang diyan. Yun ang nakita ko sa kanyang buhay. Yun din ang obserbahan ko sa kanya. Kaya nga sabi ng nagdala sa kanya, sayang itong bata na to, ganyan. Pero ang totoo niyan kung bakit sila talaga umalis dahil sa kanila mismo, sa kanilang circle, sila mismo ay nag-aaway-away, nagsisilos-silos. Gusto nila na sila lang ang malapit kay pastor. Yun ang nila. Ako lang, ganyan. Kaya gumagawa sila ng paraan ng kung papaano. Hindi lang ako nagsasalita, nag-uunahan kasi nga may gusto sila kay pastor, kasi single si pastor. Yun ang totoo dyan. Ayaw! Mukhang tumpak ko mga kabayan, kasi binata nga ho itong si Apollo Kibuloy, nag-uunahan, pero kung titignan ho nyo, gustong umangat ang buhay. Para sa akin, dahil, ano ba ang uri ng buhay nitong mga to? Siyempre, pag nagustuhan ka ni Kibuloy na napangasawa mo ang isang Kibuloy,
para ka rin reyna. Ano, isipin mo, napakayaman ho yan. Ganun ho ang nakikita ko, from rag to riches ang gustong mangyari. Di ba? Itong lalaki na ang pangalan niya ay Ray, ito po yung isa sa mga head ng congregation. Naka-base siya sa Ukraine at itong mga kinukuha palang testigo ngayon ni Hontiveros at pinipresenta sa Senado, napatunayan na for sale pala yan sila. So, now, wala namang sinasabi na binabawalan sila magsalita against Kibuloy. Pero, sinasabihan sila na o kung nasaktan kayo, o kung na-rape kayo, o kung ano ba ang nagawa, nandiyan naman yung Court of Justice Nandiyan naman yung Hall of Justice. Nandiyan naman yung Piskal. Bakit nyo ipipresenta at gagawa ng drama kung sa tunay na buhay parang tolpo in action ito, ginawa na lang sa Senado ni Hontiveros kakausapin yung testigo, tapos yung sa kabila pasasagutin, tapos gagawa ng drama para sumikat yung host na si Hontiveros at i-epal dito sa gagamitin ang Senado, gagamitin ang pera ng bayan, gagamitin ang mga empleyado ng Senado para mapairal niya ang pagka-epal niya. Yun po ang nangyari. At itong tinutumbok na Sophia, ito daw yung testigo na nakatakip ang muka na Ukrainian, wala naman daw kredibilidad, sinasabi dito sa video natin. At siya ay isa daw for sale, sinasabi ni Ray dito sa pinapresenta natin na video na galing sa interview ni Dan Chang. So, in other words, this just merely shows na lahat ng mga dinadala ni Hontiveros na mga testigo dyan ay suspect, ay mga tao na walang kredibilidad. Tulad nung isa nagsasabi na nakita daw niya nagdala ng baril si Duterte at saka si Sara galing sa, paano naman niya mapatunayan at nandoon ba siya sa loob ng hardinero lang siya? Ano masasabi niyo pareng Kelly doon sa alam mo nung marinig ko yun, hindi ako naniwala kasi bihirang magsama si Sara at saka si Digong. Oo. At saka hearsay double hearsay na ano ba ang ating lipunan ngayon? Pinatototohanan na ba natin ang mga sinasabi ng mga Marites at Marisol? Lahat na yata ng fake news nasa headline ng dyaryo, nasa interview sa TV, nasa testigo sa Senate hearing. Ano ba kayo dyan sa Senado? Kayo may taga-bukal ng mga skandalo? Ano ba ang papel nyo talaga? Kaya nagdududa na ako rito sa bicameral system na ito, Secretary. Kasi mudslinging nangyayari, puro politika. Wala akong makita rito sa Senado na inilabas nila. In the middle of all this, grabe, there is now a linkage between Malacanang and Hontiveros. Ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. At mayroon isang testigo na siya mismo pag-interview ng isang testigo ni Hontiveros na may ugnayan dyan sa First Lady. Di umano. Ito po, pakinggan muna natin si Ginang Maharlika. Laban kay Pastor Kibuloy, yung mga dating member ng kanyang congregation. Nakarating sa akin yan I will ask that person kung pwede kong i-detalye kasi kinausap ng kampo ni Lisa Smugs. Ito alala ko lang ang habang I'm trying to be back on the air.
pumasok sa isipan ko yung nai-chika bumbum sa akin na ito ay Liza Smugs motivated. Di ba? Not hindi lang politically motivated. Lisa Ahas and Kuting Jr. motivated para ikaw, okay, ganituhin Pastor Quiboloy. Okay? Nakatarating nga sa akin na kinausap kasabwat dyan, pati si may taning ang buhay. Nakasabwat ni Liza Smugs. Kasabwat sila na may kinukumbinsi silang babae. Okay? Isang babae na dating nagtatrabaho kay Pastor Quiboloy para magtestigo laban sa kanya. Solid Maharlika, nako, thank you. So isa yan sa mga na-inform sa akin. Sabi lang nung informant, sabi niya, Ms. Maharlika, wag mo munang expose siya noon. Siyempre, sa dami na information na nakarating sa akin, sinet aside ko lang kasi sabi ng informer, wag mo muna i-chika yan kasi baka masusog kung sino. Kaya nga yan lang ang pwede kong sabihin. Na talagang si Liza Ahas motivated ang ginagawa kay Pastor Quiboloy, ginagawa sa akin, ginagawa sa lahat. Kasi mga kababayan, gusto nilang masolo, okay, ang naratibo na si Kuting ang Ahas administration ay bukod tanging magagaling at ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kaya gusto nila tayong i-shutdown, patahimikin. Ako ang isa sa biktima na sinutdown ang dalawang Facebook account at ako ang isa sa mga biktima na may mga proxy cases na mga ginagamit si Lisa Ahasmag sa mga taong, kanyang mga pinakikinabangan na dumidila sa kanyang, kipay para makinabang sa kaban ng bayan. Demonyo po ang kalaban ng Pilipino. Mga kababayan, nililink nito, di umano, ni Maharlika, itong investigasyon ng both houses, specifically itong kay Hontiveros, kay First Lady Lisa Araneta. At sinasabi ni Maharlika na ang may pakulo daw dito yung prinsesa sa Malacanang. At ito, mayroong isang nagsasalita na testigo na siya mismo ay personally a witness dito sa isang babae na nagkwento na yung kanyang pamasahe ay binayaran daw di umano ni Lisa Marcos. Ito po. Yes po, loud and clear. Meron po kayong vlog recently na nagdidetali po dito sa isa sa mga witness ni Senator Riz Hontiveros sa hearing laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sino pong witness na yun, ma'am? Ang yung pong nakadaupang palad? Yun pong isang witness po na na-meet ko po, na through sa kanyang brother, na nagpakilala po sila na yung kapatid niya na yung lalaki is a former driver daw ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Tapos po, ang nangyari kasi is actually medyo po akong nakumbinsi kasi ang pagkakasabi po sa akin is the whole family daw is a former member of Pastor Quiboloy sa Kingdom po, and then umalis daw sila. It is because na hinaras daw sila, which I confirm na hindi naman po totoo. Then lately nung nagkaroon na po ako ng doubt na nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na pumunta sa akin kasama ko yung kanyang brother and the wife, na sinabi nila sa akin na it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the First Lady is ang PMS building. And then when I asked them, sabi sa kasi alam ko mahal 'yon, sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. Yun po yung pictures na isinend ko po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung witness na si Arlene Stone pala. English pala yun. Arlene Stone. Tapos, nagpunta ng Pilipinas at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Lisa Marcos. Tama po ba?
Yes po, sir. Actually, yun nga, no, yung wife po ng kanilang brother ni Arlene Caminong na sinabi nila sa akin na pinapunta daw si Arlene Caminong ni First Lady, no, including sa mga panggasto sa kanila, no, sa mga expenses. And she told me na nag-stay nga daw ito sa 5-star hotel. Ma'am, yan ba yung nasa picture, yung lalaki? Kita niyo po ba yung yes sa picture? Yan yung yes po, siya po yung nagpakilala na, yes po, yan yung kapatid ni Arlene Caminong. Ma'am, sa pagkakwento po sa inyo ng mga niyo pong binanggit na mga personalidad, ano daw po ang kanilang motibo? At ano raw po ang dahilan? Alayo nun, US papuntang Pilipinas, at nababanggit po yung pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ano raw po yung dahilan? Ba't pinauwi? At paano ito naugnay doon sa mga hearing kay Pastor? Ang ano kasi po, kasi ito pong si Arlene Caminong, meron na kasi ito siyang mga vlog. And she admit to me that from the very start, she was connected with the Liberal Party, and she even mentioned about Lloyda Luis, no? Itong mga ABS-CBN, no, na sila rin ata ang tulay na kung bakit nakapasok sila with Lisa Marcos. We all know about the Araneta, and alam mo kasi sa totoo lang, stabilize yung maayos talaga yung pagkakasabi nila, because before is ako rin yung nakakonect rin ako nito, no? Ako rin yung bulgar kay Trillanes. So it would seem clearly na pinapakita dyan na mayroong linkage ng Senate hearing dito sa unang ginang. Na ang tawag niya ni Maharlika, tawag niya? Satanic. Satanic. Yung iba naman tawag nila Lisa, pare? Lisa. Butod. Hindi ko alam yan. Lisa Ahas. Di umano. Hindi natin tawag nila. Si Maharlika ang may sabi niyan. Pero ako naman, hindi naman siguro ganon yan. Kasi kilala din natin yan naman yan. Pero sa mga saysay ng mga testigo ay ito nga daw ay pinauwi yung isang testigo, yung a certain Arlene. Ang pangalan yata niya Arlene Jones, pero ang tunay niyang pangalan ay Arlene nakalagay dyan kanina. At ito daw ay yung mga pamasahe ay sinagot daw di umano ng ating unang ginang. So, mayroon daw linkage. Ngayon, kung gaano man katotoo yan, ay talagang nakakatakot. Kasi, pag nagtulong-tulungan na si Pastor Kibuloy ng Senado at ng Malacanang, ay kawawa naman si Pastor Kibuloy. Ano masasabi mo sa mga ganong pinipiit paring area? Yan yung mga aligasyon, kasi kadalasan ang tumbok din si PRRD. Lahat. Pero sa ngayon, parang lahat din ang tinuturo ay si First Lady kapag parang lagi rin sila pagmimintangan. So, mayroon siguro maglabas na lang ng mga mabigat na ebidensya para makapag- Pero ang bottom line nito ay parang naging vehicle lang ito si Kibuloy sa galit nitong ni Hontiveros at ng unang ginang, dahil siguro sa mga antecedent events na parang nagkaroon sila ng inggit or karoon sila ng axe to grind against the former president. So, yun po ang nagiging dahilan po nito. Pero, kung tuusin natin, kung ibabalik natin itong ginagawa nila Hontiveros,
or ni Hontiveros dyan sa Senado na pinipilit na pinapatawag si Pastor Quiboloy at umaayaw naman si Pastor Quiboloy, and he has now threatened na kung talagang gigipitin siya ay wala na siyang ibang choice kung yung kanyang freedom, yung kanyang safety, yung kanyang karapatan ay will be in vain. Wala na siyang ibang gagawin kundi lumaban na lang. At tulad ng sinabi ni Ginoong former President Duterte, na kung talagang gigipitin siya ng ICC, he will be fighting against over his dead body. Yun po rin ang sinasabi ni Quiboloy. At this is really chaotic. Masama ito sa bansa natin, Eli. Can you imagine if Quiboloy is a leader of millions of people? I'm not saying anything, no? But I'm looking at the natural causes of all this, mga kababayan. Kung ginigipit mo yung leader ng isang kung ilang milyon yan ang aalmas, aalma, at would there be violence? Remember, the blood will be in your hands, Hontiveros. What is bothering me here, Secretary, is there is a claim, no, na merong connivance dito ang Central Intelligence Agency ng Amerika at saka ng Federal Bureau of Investigation to undertake, hindi na ho expatriation ang gagawin ng Amerika, kundi something like what they call retention. Yung arestuhin na lang at kikidnapin at ipupuslit, ihaharap doon sa kung saan siya may kaso doon. At katulad ho ng ginawa, that is nothing new, ha? May narinig din ako doon sa Turkey na ang tawag nila dyan extraction, napanood mo ba yung movie na Extraction? Na ni Thor, ni Hemsworth, Chris Hemsworth, na nagiging practice pala yan ng mga mercenary. Well, I'm not saying that the CIA or the FBI will not hire mercenary to do their job for them and extract Quiboloy in the same way as there is this story na kaya natanggal daw yung head ng Nika, kasi hindi niya susundin yung order ng isang very powerful person dyan sa Malacanang, di umano na ipa-extract yung anak ng kaibigan na maybe certain crony na tinakbo ng nanay yung mga anak doon sa Turkey. At yung tatay na very influential ay gustong i-extract yung mga bata pauwi sa Pilipinas. Ito yung ginawa nila kay President Noriega ng Panama. Kinindap nila at dinala nila sa Guantanamo Bay. Ang akin dito, ano ba naman ang political or whatever significance ni Quiboloy sa US? So this reflects back to politics in the Philippines. Parang pinapalaki because the crime committed, alleged, that is being charged against Quiboloy is an ordinary crime. Nothing to do with politics. Kung makialam na yung CIA, na yung FBI, then they're talking of political crimes. Political, na the nation is involved. The United States and the venue where Quiboloy is being kept or is located is another country. So, napaka masalimuot ito kung talagang ipapatupad nila, kagaya nitong threat ni Hontiveros na ipapahuli niya. Do you really think that Quiboloy ay magpapahuli?
Do you really think Duterte ay magpapahuli? Ito si Hontiveros, isa dito sa mga gustong gigil na I will have you arrested. Hulihin si Duterte ng ICC. Ito din, isang babae na Hontiveros talaga in the real sense. Na talagang kukunin nila si Duterte. Ito naman, gusto niyang kunin din si Kibuloy. Ano kayang nagigigilan niya kay Kibuloy? So this is crush ba ito siya kay Kibuloy? Kasi binata daw si Kibuloy. Dalaga din ito si Hontiveros Balo. So hindi talaga si Kibuloy ang target dito. Si Duterte talaga at saka si Sara Duterte. Nagsabuatan. Nagsasabuatan. Why all investigation naka-pertain lang, the investigation pertains to the offenses allegedly committed by Kibuloy. Bakit yung testigo binigyan ng mandate na isama yung pangalan ni Duterte at ni Vice President Sara Duterte? All of a sudden, Eli, ano masasabi mo dyan, parang Eli? So, collateral damage dito si collateral damage. Or collateral damage lang si Kibuloy, ang real intent of Hontiveros and her cohorts to smear is to really go to Duterte. Kasi pwede mo rin namang sabihin na may testigo laban kay Duterte. Oops. Hindi, iba issue to No. Ang issue natin dito yung pero it would seem that there's really an intent to implicate Duterte and Sara. Okay. So mayroong agenda ito si Hontiveros. And now it's been alleged na itong mga testigo niya, mayroong isang nagsalita, itong certain Ray, na siya pala ang unang nakamit niya ng Sophia, yung isang testigo dyan na Ukrainian, ay ang credibility pala dyan ay talagang for sale. So in other words, pwedeng kunin nila daw na testigo because tumatanggap daw talaga ng bayad. As this Ray has spoken in that interview na ano pala siya, bar girl at di umano pokpok daw. Yun. Yun ang So, yun po mga kababayan, this is very dangerous. This will distract the government. Kasi kung mayang ilang milyon yan, there will be blood in the hands of this government. This will destroy the Senate because the Senate is being used to demonize ordinary citizens of this country. Yes. And only one senator for that matter kasi hindi naman nagkikisali yung mga matitino na senators. People like I admire very much. Grace Poe. Sila Gatchalian. Yan si Cynthia Villar, hindi naman nagkikialam. Si Nancy Binay, hindi naman nagkikialam yan. Ito lang si Hontiveros ang evil dyan. Di umano, dyan sa Senado. Okay. Okay, maraming salamat to. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras. At syempre, sa aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin din po at Ado Paglinawan. Maraming salamat po.